Ang poblasyon Santa Clara ay gumising sa huni ng mga ibon at amoy ng sariwang tinapay, halos sa usok mula sa mga kapehan. Sa isang sulok ng Abad Santos Street, sa isang maliit na kapihan na halos natatabunan ng mga gulay at prutas mula sa kalapit na palengke. Tahimik na nakaupo si Mang Racal Paeng de la Cruz. Ang kanyang mahabang buhok na puti ay pinuti na ng panahon at ang kanyang matang batikan ay matalim pa rin na nakamasid sa bawat galaw ng mga nagdaraan. Mga 20 taon na siyang retirado mula sa serbisyo. Ngunit ang katahimikan ng bayan ay hindi kailanman nakapawi sa bigat sa kanyang dibdib, ang bigat ng kaso ni Emilia Reyes. Nang araw na yon, may kakaibang tensyon sa hangin. Naramdaman niya ang malamig na simoy na gumagapang sa kanyang balat. Isang babala na hindi nabago sa kanyang matandang pulis na pakiramdam. Nagpapatuloy ang ingay ng mga tawaran, hagikik ng mga bata, at tambol ng jeepney. Ngunit bigla, ang lahat ay tila bumagal nang huminto ang isang lumang jeepney sa tapat ng kapihan. Bumaba mula rito ang isang batang babae, balingkinita ng tindid at may mahabang itim na buhok na sumasayaw sa hangin. Ang kanyang mga mata ay malalim, tila may bitbit na mga lihim mula sa malayo. Alana, Ana Morales. Iyon ang pangalang naririnig ni Mang Paeng sa mga bulungan ng mga usisero. Ngunit hindi ang pangalan ang nagpatindi ng balahibo ni Mang Paeng, kundi ang kahindik na pagkakahawig ng dalaga sa isang mukha na matagal nang inilibing ng alaala, ang mukha ni Emilia Reyes. Magkahawig ang kurba ng labi, ang hugis ng panga, at lalo na ang paraan ng pagdingin, isang timpla ng inosensya at hindi masabing lungkot. Naramdaman din ni Ana ang matalin na tingin ni Mang Paeng. Isang mabilis, misteryosong sulyap ang ipinukol niya pabalik bago tuluyang naglakad papalayo. Dala ang isang lumang mayeta at isang kakaibang aura na tila bumalik mula sa nakaraan. Nang mawala si Ana sa paningin, bumalik si Mang Paeng sa kanyang upuan, ngunit ang kape ay nanlamig na. Ang kanyang isip ay bumalik sa 20 taon na ang nakalipas, sa araw na nagbago ang lahat sa poblasyon Santa Clara. Nakita niyang muli ang larawan ni Emilia Reyes, isang batang babae na may malusog na pisngi at mga matang puno ng kislat. Nakita rin niya ang mukha ng ina ni Emilia, si Elena Len Reyes, na halos mabaliw sa pagtangis habang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang anak. Naaalala pa ni Mang Paeng ang kawalan ng pag-asa, ang paghahanap na walang patutunguhan, at ang pakiramdam ng kabiguan nang hindi niya mailagay sa katarungan ang salarin. Ang kasong iyon ang kanyang pinakamalaking pagkatalo, ang sugat na hindi kailanman naghilom sa kanyang puso. Ito ang nagtulak sa kanya upang magretiro, bit-bit ang pasanin ng isang kaso na hindi kailanman nalutas. Lumipas ang ilang araw, at ang presensya ni Ana Morales ay naging bahagi na ng poblasyon Santa Clara. Lumipat siya sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan, isang lugar na bihira daanan ng mga tao, tila naghahanap ng kapayapaan sa pag-iisa. Doon, nagbukas siya ng isang maliit na tindahan ng mga gawang kamay, mga palamuti, habi, at iba pang sining na gawa sa kahoy at kawayan. Tahimik siyang nakikisalamuha sa mga kapitbahay, nagbibili ng matamis ng ngiti, ngunit nananatiling lihim, tila mayroong tabing na naghihiwalay sa kanya sa mundo. Hindi nakatiis si Mang Paeng. Sa ilalim ng pagkukunwari bilang isang palakaibigang kapitbahay, sinimulan niyang lapitan si Ana. Tumili siya ng maliliit na gamit sa tindahan nito, nagtanong ng mga pangkalahatang bagay tungkol sa kanyang paglipat, at sinusubukang basahin ang dalaga sa bawat galaw at salita, sa bawat pag-uusap. Ang pagdududa at pagtataka sa dibdib ni Mang Paeng ay lalong lumalalim. Ang pagkakahawig ni Ana,
kay Emilia ay hindi lamang pisikal, mayroong kakaibang pagkamalungkot sa kanyang mga mata, isang anino ng nakaraan na tila nakakabit sa kanyang kaluluwa. Madalas ding makita sa tindahan ni Ana si Lucas Pogs, Santiago, isang mabait at masipag na binata mula sa bayan. Kilala si Lucas bilang isang mahusay na mekaniko at handang tumulong sa sinuman. May mainit siyang ngiti at ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng liwanag sa tindahan. Tumutulong siya sa mga maliliit na gawain, nagkukumpuni ng mga sira, o minsan ay simpleng nakikipagkwentuhan lang kay Ana. Kita ang paghanga ni Lucas sa dalaga, at mayroong pag-asa sa kanyang mga mata sa tuwing nakatingin kay Ana. Ngunit hindi nakaligtas sa matatalas na mata ni Mang Paeng ang bahagyang pagkabagabag na sumisilay sa mga mata ni Lucas, lalo na kapag nagpapalitan sila ng sulyap ni Ana. Mayroong isang bagay na tila kinikinkin si Lucas, isang lihim na nagpapahirap sa kanyang puso. Hindi maaring baliwalain ni Mang Paeng ang lahat ng ito. Ang kakaibang pagkakataon, ang pagbabalik ng isang muka mula sa nakaraan, at ang mga bagong mukha na may dalang sariling misteryo. Nagpasya siya na oras na upang hukayin muli ang mga lumang kaso. Alam niya na ang kanyang konsensya ay matagal nang nagpapaalala na dapat hayaang matulog ang nakaraan, na ang paghimok sa mga multo ay magdudulot lamang ng sakit. Ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang tali, isang hindi nakikitang koneksyon na humihila kay Ana pabalik sa kaso ni Emilia Reyes. Hindi lang ito isang pagkakataon, ito ay isang palatandaan. At si Mang Paeng, kahit matanda na, ay handang sundan ng palatandaang yun, gaano man ito kapanganib. Ang bawat paglubob at pagsikat ng araw sa poblasyon, Santa Clara, ay naging bahagi ng bagong misyon ni Mang Rafael Paeng de la Cruz. Ang desisyon niyang hukayin muli ang kaso ni Emilia Reyes ay nagbigay ng panibagong apoy sa kanyang matandang katawan. Hindi na lamang siya isang retiradong pulis na nagpapalipas ng oras sa inom ng kape, muli siyang naging manghuhula ng mga anino. Ang kanyang matalas na isip ay nagsusuri sa bawat galaw ng bayan. Ngunit alam niya na ang landas na ito ay puno ng tinik, sapagkat maraming tao ang may interes na manatiling nakabaon ng nakaraan. Ang una niyang pinuntahan ay ang lumang estasyon ng pulisya, isang gusali na daring itinuturing niyang ikalawang tahanan. Hindi na ito kasing ingay at kasing abala tulad ng dati, ngunit ang amoy ng lumang papel, kape at pawis ay naroon pa rin, nagbabalik ng mga alala. Inarap niya si Kapitan Roberto Perco Campo, ang dating kasamahan niya na ngayoy, mas mataas na ang ranggo at ang kanyang mukha ay inukit na rin ng panahon at responsibilidad. Isang ngiti ang sumalubong kay Mang Paeng, ngunit mayroong bahid ng pagtataka sa mga mata ni Bert. Paeng, ikaw pala, anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Para kang multo, mula sa nakaraan, bati ni Bert. Ang boses ay nagtatago ng hindi masabing kaba. Bert, gusto ko lang sanang silipin ang ilang lumang kaso, simula ni Mang Paeng. Direkta sa punto, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalin. Partikular, ang kaso ni Emilia Reyes. Ang ngiti ni Bert ay unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nagtagis at ang kanyang boses ay bumaba. Tila ayaw marinig ng iba ang uusapan nila. Emilia Reyes. 20 taon na ang nakalipas noon. Bakit mo pa binabalikan yan? Hindi ba't sumuko na tayong lahat doon? May nararamdaman lang ako, Bert. May mga tanong pa ring hindi nasasagot. Paliwanag ni Mang Paeng. Ang kanyang matandang pulis na pakiramdam ay nag-aalab muli. May bago akong nakita, isang anino na tila bumalik mula sa kahapon. Uminom si Bert ng kape. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Paeng, ang nakaraan,
dapat hinahayaan na nating matulog. May mga sugat na mas mabuting hayaang maghilom kahit pa may pilat. Ang pagkausap sa mga multo ay magdudulot lang ng gulo. At higit sa lahat, panganib. O baka naman may alaw lang kayong disinin, Bert. Palik. Tanong ni Mang Paeng. Ang kanyang tingin ay matalim. Sinisiyasat ang bawat galaw ng dating kasamahan. Limitasyon ba o may tinatakpan lang? Nagbuntong hininga si Bert. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Mang Paeng, ikaw mismo ang nakakita kung gaano kahirap ang kasong iyon. Lahat ng posible ay ginawa natin. Wala tayong nakita. Alam mong may mga limitasyon tayo at may mga tao sa itaas na nagpasya na isara ang kaso. Tumayo si Bert. Ang kanyang boses ay mas matigas na, nagbabala. Paeng, magpahinga ka na lang. Hindi ka nagpulis. Huwag mo nang guluhin ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo na responsibilidad. Hindi mo rin gugustuhing makabanggaan ng mga taong mas makapangyarihan kaysa sa atin. Ang mga pader ay mas mataas kaysa sa iniisip mo na intindihan ni Mang Paeng ang babala. Hindi lamang ito isang simpleng payo, isa itong pahiwatig na mayroong isang bagay na naisitago ni Bert. At ng iba pa, ang sagot ay hindi nasa mga papeles na maaring nandoon pa rin nasa mga tao at ang kanilang mga sikreto. Habang si Mang Paeng ay abala sa kanyang investigasyon, si Ana Morales naman ay tila isang anino na gumagala sa poblasyon, Santa Clara. Hindi siya basta isang bagong mukha na naghahanap ng bagong buhay. Madalas siyang nakikita sa mga lumang bahagi ng bayan, lalo na sa mga lugar na malapit sa tirahan ng pamilya Reyes noon, na ngayoy bahagyang gumuho na. Hindi siya direktang nagtatanong, ngunit ang kanyang mga mata ay nagmamasid. Ang kanyang mga tainga ay nakikinig sa bawat bulong at kwento. Kung minsan, maririnig siyang nagtatanong sa matatandang tindera o mga residente tungkol sa mga lumang kwento ng bayan o kung sino ang nakatira sa mga bahay na ito noon. Laging may kakaibang lambing sa kanyang boses na tila naghahanap ng bahagi ng sarili sa mga lumang alaala. Isang hapon, habang nagmamanman, nakita ni Mang Paeng si Ana sa sementeryo ng bayan. Nakatayo siya sa tapat ng isang nicho na walang laman, isang cenotaph na itinayo para kay Emilia Reyes, na ang labi ay hindi kailanman natagpuan. Ang hangin ay humihip, sumasayaw sa kanyang itim na buhok na tila bumubulong ng mga lihin. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Mang Paeng ang isang malalim na kalungkutan, isang paghihirap na hindi nabibilang sa isang simpleng estranghero. Para bang ang mga luha ay matagal nang naubos at ang tanging nanatili ay ang matinding kirot sa kanyang kaluluwa na tila naghahanap ng kapayapaan sa isang libingan na walang laman. Ang sandaling iyon ay nagpatibay sa hinala ni Mang Paeng. Mayroong matinding koneksyon si Ana sa nawawalang Emilia. Samantala, ang pagkakaibigan nina, Ana at Lucas Santiago, ay unting lumalalim at nagiging isang bagay na mas malalim pa. Si Lucas, na may ngiting kayang magpainit ng anumang silid, ay laging nasa tabi ni Ana. Nagdadala siya ng mga sariwang bulaklak mula sa halin ng kanilang bahay, tumutulong sa pag-aayos ng disguise sa tindahan, o minsan ay simpleng nagpapatawa lang kay Ana sa mga kwento niya tungkol sa mga kalokohan ng mga bata sa kanto. Kita ang tunay na pagmamalasakit ni Lucas sa dalaga. Pinaprotektahan niya si Ana mula sa mga usisero at chismosa at laging handang ipagtanggol ang kanyang kapayapaan. Ngunit hindi lahat ng kilos ni Lucas ay malinaw sa mga mata ni Mang Paeng. Habang nakikita niya ang paglaganap ng pagmamahalan
Sa pagitan ng dalawa, napansin din ni Mang Paing ang kakaibang pagmamasid ni Lucas kay Ana. Minsan, kapag abala si Ana sa paggawa ng kanyang mga likha, mapapansin ni Lucas na tumitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay mayroong halo ng paghanga at paghabag-habag. Mayroong isang bahid ng takot sa tuwing nagkakaroon sila ng malalim na tinginan na tila mayroong isang bagay na nakahiga sa ilalim ng kanilang mga koneksyon. Lalong lumalaki ang pagtataka ni Mang Paing nang minsan sa isang pag-uusap. Nabanggit ni Ana ang mga lumang kwento ng bayan o ang mga pangyayari noong 20 taon na ang nakalipas. Biglang nagbabago ang ekspresyon ni Lucas. Ang kanyang ngiti ay kumukupas at ang kanyang mga mata ay nagiging malayo, tila nakikita ang isang bagay na nakakatako. Mabilis niyang binabago ang usapan o naghahanap ng dahilan upang lumayo. Ang mga pahiwatig na ito ay nagpatibay sa paniniwala ni Mang Paing na mayroong isang lihim na pinangangalagaan si Lucas, isang bagay na konektado sa nakaraan na ayaw niyang malaman ni Ana. Hindi sumuko si Mang Paing. Alam niyang ang mga lumang kaso ay hindi lamang nasa mga file, kundi nasa mga alaala ng mga tao, lalo na sa mga taong nabuhay sa panahong iyon. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng mga dating kakilala ng pamilya Reyes. Isang hapon, habang naglalakad sa palengke, nakita niya si Aling Conching, isang matandang babae na kilala niyang dating katulong ng pamilya Reyes. Si Aling Conching, na ngayon mas mahina na at medyo malimutin, ay nakaupo sa isang bangko, nagbebenta ng mga gulay. Aling Conching, kumusta po kayo? Pati ni Mang Paing, umupo sa tabi niya, ang boses ay puno ng pagdalang. Ay, Paing, ikaw pala. Ito, matanda na. Hindi na kasing lakas ng dati, ngiti ng matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng mga kuwento. Dahang binuksan ni Mang Paing ang paksa. Aling Conching, naaalala niyo pa po ba si Elena Reyes? Si Lena? At ang kanyang anak, si Emilia? Biglang nagdilim ang mukha ni Aling Conching. Ang kanyang mga mata ay tila bumalik sa nakaraan, sa isang masakit na alaala. Si Lena. Kawawa naman ang babaeng iyon. Napakabait. Sayang ang kanyang anak. Si Emilia, isang anghel. Aling Conching, may naalala po ba kayong kakaiba bago nangyari ang trahedya? May mga bisita ba kayo noon? O mayroong mga taong madalas na nakikita sa paligid ng bahay nila? Tanong ni Mang Paing, maingat na pinipili ang mga salita, na tila naglalakad sa manipis na nyelo. Isip si Aling Conching, ang kanyang noo ay nakakunot. Mayroon, may isang lalaki. Hindi ko kilala. Madalas siyang nakatayo sa kabilang kalsada, nakamasid sa bahay. Mukhang mayaman, magandang dani. Parang hindi taga rito. O kung taga rito man, hindi ko nakikita sa palengke, hindi nakikisalamuha. Laging nasa sasakyan. May iba pa po ba? Pagtuloy ni Mang Paing, ang kanyang puso ay bumibilis. Si Lena. May away sila ng isang makapangyarihang tao sa bayan. Tungkol sa lupa o sa negosyo, hindi ko sigurado. Pero galit na galit si Lena noon. Ako din ako kasi sinabi niya na malaki ang pamilya ng taong yon at hindi kami pwedeng basta basahin. Sinabi niya lang na huwag kang magkukomendo sa iba. Conching, delikado. Ang matanda ay biglang napatingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nako, Paing, huwag mo nang itanong pa. Mas makakaburi kung kalimutan na lang natin ang lahat. Lilikado. Naintindihan ni Mang Paing. Ang pagkabanggit ni Aling Conching sa makapangyarihang tao at ang kanyang takot
ay isang malaking kaganapan. Isang bagong pahiwatig ang kanyang natagpuan. Dahil sa pahiwatig na ito at sa pag-obserba niya kay Lucas, nagpa siya si Mang Paing na imbestigahan ang pamilya Santiago. Hindi nagtagal ay natuklasan niya ang isang impormasyon na nagpataas ng lahat ng kanyang mga balahibo. Si Lucas Pogs Santiago ay hindi lamang isang simpleng mekaniko. Siya ay anak ni Don Emilio Nilo Vergara, isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa poblasyon Santa Clara. Si Don Emilio Vergara ay isang haligi ng komunidad. Ang kanyang pangalan ay laging kasama sa mga proyekto ng simbahan, mga programa ng kawanggawa, at sa bawat kaganapan ng bayan. Siya ay laging nakangiti, laging handang tumulong, laging nagpapakita ng isang perpektong imahe ng pagiging mabuting tao. Ang kanyang mga arian ay malawak, mula sa mga sakahan hanggang sa mga negosyong pangkomersyo. Wala ni isang tao sa poblasyon Santa Clara ang magsasalita ng masama laban sa kanya. Siya ay tinitingala, iginagalang, at kinatatakutan ng palihin. Ngunit para kay Mang Paing, ang bawat perpekto ay mayroong nakatagong bahid. Ang pagtuklas na si Lucas ay anak ni Don Emilio ay nagdulot ng malaking palaisitan. Ang makapangyarihang tao na binanggit ni Aling Conching, ang mga laging nakikita sa paligid ng bahay ng mga Reyes, at ngayon, ang koneksyon ni Lucas sa isang taong may ganitong impluwensya. Ang lahat ay tila nagsisimulang bumuo ng isang nakakatakot na larawan. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, si Mang Paing ay nakaupo sa kanyang upuan sa deranda, umiinom ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang mga bituin na kumikinang sa itim na kalangitan. Ang kanyang isip ay gumagawa ng koneksyon. Ang pagkakahamig ni Ana kay Emilia ay hindi na lamang isang pagkakataon. Ito ay isang patunay na mayroong isang bagay na mas malalim. Posibleng si Ana ay isang kamag, anak ni Emilia, o mas malala. Baka siya mismo si Emilia na milagrong nakaligtas. At si Don Emilio Vergara, ang perpektong imahe ng isang mabuting tao. Ngunit ang kanyang pangalan ay lumabas sa konteksto ng isang matinding lihim at isang babala mula sa isang matandang katulong. Ang kanyang anak, si Lucas, na mayroong pagkabagabag sa mga mata tuwing nababanggit ang nakaraan. May isang bagay ng mali, napakamali. Bulong ni Mang Paing sa hangin, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilin. Ang mga hiwaga ng nakaraan ay nagsisimulang gumapang, at ang mga lihim na matagal nang nakabaon ay nagbabanta nang lumabas sa ilalim ng araw. Ang kanyang puso ay nagsasabi sa kanya na ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang, at hindi lang ang nakaanggalang taon ang hinahanap, kundi ang kasalukuyan at ang mga taong nakapaligid sa kanila. Ang pamilya Vergara, ang misteryosong nakaraan ni Ana, at ang babala ni Bert, lahat ay naghuhudyat sa isang panganib na mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Nagpa siya si Mang Paing na susundan niya ang bawat bakas, kahit pa ito ay magdala sa kanya sa pinakamadilim na sulok ng poblasyon Santa Clara. Muling bumalik si Mang Paing sa estasyon, ngunit sa pagkakataong ito, mas matigas ang kanyang kalooban. Ang babala ni Bert ay hindi nagpatigil sa kanya. Bagkus, lalo nitong pinalakas ang hinala niyang may malaking itinatago ang mga taong may kapangyarihan sa bayan. Kailangan niyang harapin si Bert hindi lamang bilang isang dating kasamahan, kundi bilang isang hadlang sa katotohanan. Bert, bungad ni Mang Paing, walang halong pagbati nang muli silang magkita sa opisina ni Kapitan Ocampo. Hindi ako natatakot sa mga banta. Kailangan kong malaman kung bakit isinara ang kaso ni Emilia Reyes ng ganoon kabilis. Mayroon bang kinikilong ebidensya? O sadyang
Ayaw lang ninyong malaman ang totoo. Napakapit nang mahigpit si Bert sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namutla sa galit. Mang Paing, wala kang alam. Hindi mo naiintindihan kung gaano kalalim ang bagay na ito. May mga taong mas makapangyarihan pa sa akin, sa atin. Gusto mo bang mapahamak? Gusto mo bang pati ang pamilya mo ay madamay? Nagtaas ng boses si Bert, ngunit sa likod ng kanyang galit, naramdaman ni Mang Paing ang takot. Ang nakaraan, huwag mo nang kalampagin. May dahilan kung bakit ito hinilibing. Hindi mo magugustuhan ang matutuklasan mo. Mas matatakot ako kung hayaan ko lang na manatiling nakatago ang katotohanan, Bert. Tugon ni Mang Paing, matatag ang kanyang tinig. Bakit mo pinoprotektahan ang mga taong ito? Dahil ba binayaran ka? O dahil bantaan ka? Tumayo si Bert. Hinarap si Mang Paing. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Umalis ka, Mang Paing. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Wala akong kinalaman diyan. Ang ginagawa mo ay panganig hindi lang sa'yo, kundi sa buong bayan. Lumabas si Bert. At narinig ni Mang Paing ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Malinaw na mayroong isang bagay na napakalaki at nakakatakot na itinatago si Bert. Marahil dahil sa suhol, marahil dahil sa takot sa buhay ng kanyang pamilya. Ang pagtanggi ni Bert ay nagpatibay sa paniniwala ni Mang Paing na nasa tamang landas siya. Samantala, sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan, si Ana Morales ay unting nilalamon ng mga alaala. Gabi, dinadalaw siya ng mga bangungot, mga larawan ng nakaraan na matagal niyang sinubukang ibaon. Nakikita niya ang mukha ng isang batang babae na kasing edad niya noon, si Emir. Ang mga tingin sa salamin ay nagiging mas mahirap sapagkat ang mukha na nakikita niya ay hindi lamang si Ana, kundi si Emilia. Isang gabi, sa gitna ng malalim na pagtulog, nagbalik ang isang napakalinaw na panaginip. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang maliit na bata, naglalaro sa hardin. Bigla, may dumating na lalaking nakaitim. Kinalagad siya papalayo. Narinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang ina. Emilia, bitawan mo ang anak ko. Ang mukha ng kanyang ina, si Elena Reyes, ay puno ng takot at pagmamakaawa. Narinig niya ang tunog ng putok, ang pagbagsak ng katawan ng kanyang ina, at ang mapusok na paghila ng lalaki. Naaalala niya ang pagtakbo sa masukal na kagubatan, ang pagtatago sa ilalim ng mga dahon, ang panalangin na huwag siyang makila. At pagkatapos, ang paggising sa ibang lugar, kasama ang mga taong hindi niya kilala, na tinawag siyang Alana. Hindi niya alam kung paano siya nakaligtas, ngunit ang kirot ng pagkawala ng kanyang ina at ang pagtatago ng kanyang tunay na pagkakakilanlan ay isang sugat na hindi kailanman naghilom. Ngayon, mas maliwanag na ang lahat. Siya si Emilia Reyes. Siya ang bata na nawala, ang patay na inaakala ng lahat. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang isang pagkakataon. Ito ay isang misyon. Isang misyon upang hanapin ang pumatay sa kanyang ina, ang taong nagpatakbo sa kanya palayo sa kanyang tunay na buhay. Ang bawat gawaing kamay na ginagawa niya sa tindahan ay isang pabalat bunga lamang sa mas malalim niyang layunin, ang paghahanap ng katotohanan. Sa kabilang banda, si Lucas ay unting nasasakal ng bigat ng lihim na pinangangalagaan niya. Habang nakikita niyang unting nilalapitan ni Ana ang katotohanan, ang kanyang puso ay naghahati. Mahal na mahal niya si Ana, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, na tila may dalang kalungkutan. Ngunit ang bawat kilos ni Ana na naghahanap ng nakaraan ay isang patalim na tumatama sa kanyang kalooban.
Alam niya ang katotohanan. Alam niya ang ginawa ng kanyang ama. Isang araw, habang nakikipagkwentuhan si Ana sa tindahan tungkol sa mga lumang bahay sa bayan at kung sino ang nakatira roon noon, biglang nalamig si Lucas. Ana, Anya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi mo na siguro kailangan panghanapin ng mga lumang kwento. Ang nakaraan ay dapat hayaan na lang nating matulog. May mga bagay na mas makabubuting manatiling lihin. Bakit, Lucas? Tanong ni Ana. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Kung may lihin, hindi ba't mas dapat itong malaman? Lalo na kung ito ay nagdulot ng sakit at kawalan ng katarungan. Pinilit ni Lucas nang ngumiti, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahil ang katotohanan ay hindi laging nagdudulot ng kapayapaan. Ana. Minsan, mas mami pa itong sinisirang buhay kaysa sa iniisip mo. Ang kanyang mga salita ay may dalang bigat, ngunit hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit. Ang kanyang konsensya ay hinahati. Ang kanyang pagmamahal kay Ana ay nakikipaglaban sa kanyang maling katapatan sa kanyang ama. Hindi sumuko si Mang Pain. Ang darit ni Bert ay nagtulak sa kanya upang maghanap ang mas malalim. Muling binuksan niya ang kanyang lumang kahon ng mga kaso. Ang bawat papel ay may alikabok ng 20 taon. Nag-imbestiga siya sa mga ulat ng pulisya, mga pahayagan, at anumang dokumento na maaaring may kaugnayan. Sa gitna ng tambak ng mga papel, may isang bagay na nakapukaw ng kanyang pansin. Isang lumang ulat medikal para kay Elena Reyes, ang ina ni Emilia. Hindi ito kumpleto. Mayroong mga bahagi na tila pinunit o tinanggal. At sa loob ng isang folder na may tatak na miscellaneous, nakita niya ang isang nakatagong sobre. Sa loob nito, isang liham na sulat. Kamay ni Elena Reyes na inilay tala sa isang matalik na kaibigan, si Aling Tessie, na matagal nang lumipat sa ibang probinsya. Ang liham ay nagbubunyag ng isang matinding alitan sa pagitan ni Elena at Don Emilio Vergara tungkol sa isang malaking lupaing pag-aari ng pamilya Reyes na pinaplano umanong bilhin ng Don o sa isang sikreto sa negosyo na natuklasan ni Elena. Malinaw na binanggit ni Elena na si Don Emilio ay handang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Natatakot ako, Tessie. Kung may mangyari sa akin, alam mo na ang dahilan. Don Emilio. Bulong ni Mang Paing, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ang makapangyarihang tao na binanggit ni Aling Conching. Kasabay nito, napansin ni Mang Paing ang isang pagkakaiba sa lumang ulat, ang autopsya ni Emilia. Sinasabing hindi natagpuan ng labi ni Emilia. Ngunit mayroong mga pahiwatig na ang pagtukoy ng sahinang pagkamatay ay batay lamang sa hinuha, hindi sa direktang ebidensya mula sa isang katawan. Mayroon ding mga bahagi na tila minadali o hindi sinunod ang tamang proseso. Ang linya na maaaring namatay sa insidente ay napakaliwanag sa kanyang isip. Hindi namatay si Emilia sa pinangyarihan ng insidente. Nakaligtas siya. At si Ana ay si Emilia. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nagkakabit, nagbubuo ng isang nakakaginbal na katotohanan. Upang mapatunayan ang kanyang hinala, nagpasya si Mang Paing na makaharap si Don Emilio Vergara. Isang pagkakataon, ang dumating nang magkaroon ang isang malaking kaganapan sa simbahan, isang gabi ng kawanggawa na pinangungunahan ng Don. Ang simbahan ay puno ng mga piling tao sa bayan at si Don Emilio, nakasuot ng barong Tagalog, ay nakangiti, nakikipagkamay sa bawat isa. Nagpapakita ng isang perpektong imay ng isang mabuting tao, isang haligi ng komunidad. Ang kanyang bawat galaw ay may galang,
Ang bawat salita ay may pno. Siya ay kinatatakutan at iginagalang hindi lamang dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang kabutihan. Don Emilio, bati ni Mang Pain, lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakamasid. Ang Pain, napakagandang makita kayo rito. Ngiti ni Don Emilio, ang kanyang boses ay mainit, ngunit sa likod ng kanyang mga mata. Naramdaman ni Mang Paing ang isang lamig, isang bagay na hindi maabot. Mukhang gumanda ang inyong kalusugan. Magandang balita yan. Salamat, Don Emilio, tugon ni Mang Paing. Pero mukhang mas marami na kayong naiambag sa bayan kaysa sa aming lahat. Ang inyong kabutihan ay walang kapares. Ang ngiti ni Don Emilio ay lumawak. Hindi naman. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin bilang isang mamamayan. Mahal ko ang poblasyon, Santa Clara. Sa sandaling iyon, napansin ni Mang Paeng si Lucas na nakatayo sa di kalayuan kasama si Ana. Ang mukha ni Lucas ay balisa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang ama at kay Ana. Tila may isang malaking takot na bumabalot sa kanya. Nang magkatinginan ang mga mata ni Lucas at Mang Paeng, nakita ni Mang Paeng ang isang matinding hiling sa mga mata ng binata. Hiling na huwag silang malaman. Umalis si Mang Paeng sa simbahan na may mas mabigat na puso, ngunit mas malinaw na paningin. Wala nang duda sa kanyang isip. Si Don Emilio Vergara ang salarin. Ang perpektong kanyang pagkatao ay isang maskara lamang upang takpan ang kanyang madilim na kaluluwa. At si Lucas, ang kanyang anak, ay alam ang lahat. Ang matinding lihim na ito ay ngayon ay nakasadit sa pagitan ng pagmamahalan nina Ana at Lucas. Ang kanilang pag-iibigan ay isang bulaklak na biglang nahaharap sa pinakamabangis na bagyo. Ang ugat nito ay unting sinisira ng isang napakapangit na katotohanan. Ang poblasyon, Santa Clara, sa ilalim ng ngiti ni Don Emilio, ay nagtatago ng isang napakalaking kasinungalingan, at si Mang Pain, kasama ang kanyang bagong kaalyado, si Ana, si Emilia, ay handang kalampagin ng mga pader na nagtatago nito. Ang bawat paglubog ng araw ay nagdadala ng mas malalim na anino sa poblasyon Santa Clara, at para kay Mang Rafael Paeng de la Cruz, ang mga aninong yon ay tila may dalang banta. Sa bawat bagong impormasyon, lalong lumilinaw sa kanyang isipan ang matinding panganib na kinakaharap ni Ana. Si Don Emilio Vergara, na may perpektong ngiti, ay isang mabagsik na buhaya na nakatago sa ilalim ng payapang tubig. Kailangan niyang protektahan si Ana sa abot ng kanyang makakaya. Madalas, nang makita si Mang Paeng sa tindahan ng mga gawang kamay ni Ana, hindi na lamang siya pumupunta upang bumili ng mga palamuti sa ilalim ng pagkukunwari ng pagiging isang matandang naghahanap ng kasama sa kwentuhan. Pilit niyang ginagalugan ang mga kaisipan ni Ana. Pinagmamasdan niya ang bawat dumaan sa tindahan, bawat anino sa labas, bawat kakaibang tingin mula sa mga kapitbahay. Ana, ang mga gawa mo ay napakaganda. Simula ni Mang Paeng isang hapon habang nag-aayos si Ana ng mga habi. Para bang mayroong kaluluwa ang bawat piraso. Kagaya ng isang lumang larawan na bagamat kupas na ay may dala pa ring buhay. Nakangiti si Ana, ngunit sa kanyang mga mata ay nanatili ang malalim na lungkot. Salamat po, Mang Paeng. Ang bawat likha ay mayroong kwento. Kagaya ng bawat tao, mayroong nakatagong nakaraan. Tama ka riyan, Ana. Tugon ni Mang Paeng, ang kanyang boses ay bumaba. Pero minsan ang mga nakatagong kwento ay masakit. At ang mga nakaraan, minsan ay bumabalik upang manggulo. Tumigil siya sandali. Hinahanap ang tamang salita. Ang poblasyon,
Santa Clara, ay may mga kwento ring nakabaon. Ang kaso ni Emilia Reyes, halimbawa, 20 taon na, pero hanggang ngayon, nakikita ko pa rin ang anino niya sa ilang mukha. Tulad ng, sa iyo. Nagulat si Ana. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ngunit mabilis siyang bumawi. Ang kanyang ekspresyon ay naging blanko. Mang Paing, maraming nagsasabi sa akin na kahawig ko raw po si Emilia. Baka po, dahil sa aming pagkakamukha, bumalik sa inyo ang mga alaala. Hindi lamang pisikal, Ana. Patuloy ni Mang Paing, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Mayroong lungkot sa mga mata mo na parang may alam ka. At alam ko na mayroong connection ka sa nakaraang iyon. Mayroon akong nararamdaman na hindi ka basta dumating sa poblasyon Santa Clara. May hinahanap ka, hindi ba? Hindi sumagot si Ana. Ngunit sa kanyang katahimikan, naintindihan ni Mang Paing ang lahat. Ang kanyang mga hinala ay nagiging katotohanan. Piniyan siya ni Mang Paing ng isang makahulugang tingin. Huwag kang mag-alala, Ana. Hindi ka iisa. Kung ano man ang hinahanap mo, o kung sino ka man, mananatili akong kakampi mo. May mga tao rito na ayaw malaman ng katotohanan at sila ay delikado. Sa gitna ng pag-ihingat ni Mang Paing, si Don Emilio Vergara ay hindi rin nakaupo ng tahimik. Ang kanyang matalas na isip na ginamit niya upang magtayo ng imperyo ay ginagamit din niya upang basahin ang bawat galaw ng kanyang mga kalaban. Napansin niya ang patuloy na pagbisita ni Mang Paing sa tindahan ni Ana, ang kanilang mga palitan ng tingin at bulong. Ang perpektong imahe ni Don Emilio ay unting nababasag sa loob, nagiging isang halimaw na nagbabanta. Nagsimulang maramdaman ni Mang Paing ang mga banta, isang madilim na sasakyan na may tinted na bintana ang madalas na lumaon sa tapat ng kanyang bahay sa gabi. Walang kumakatok, walang bumababa, tanging ang malakas na makina lamang ang maririnig. Isang gabi, habang naglalakad siya pabalik mula sa tindahan ni Ana, may isang islanghero ang lumapit sa kanya sa gitna ng din. Mang Paing, bulong ng islanghero, ang boses ay matigas at walang emosyon. May mga bagay na mas makabubuting hayaan na lang. Hindi mo gugustuhin ang kakaharapin mo kung patuloy kang mangungulo. May mga pader na mas matatag kaysa sa iniisip mo at ang mga pader na yan ay may ngipin. Kinabukasan, nang bumalik si Mang Paing sa kanyang bahay, napansin niya ang bukas na bintana sa kanyang kusina. Walang nawawala, walang ninakaw. Ngunit may isang maliit na papel na nakapatong sa kanyang mesa. Nakasulat sa Tagalog, maging matalino, manatili sa iyong lugar. Isang tahimik, ngunit malinaw na babala. Ang mga ito ay mga gawa ni Don Emilio na nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan at ang kanyang kakayahang makapasok sa buhay ni Mang Paing nang walang kahirap. Hindi rin nakaligtas si Ana sa pagmamasid ni Don Emilio. Kung minsan, bigla siyang susupot sa tindahan ni Ana, bibili ng ilang bagay at magbibigay ng mga payo o concern na tila nagmamalasakit. Ana, bata ka pa, hindi mo dapat pinapansin ang mga tsismis at kwento ng mga matatanda. Ang nakaraan ay nakaraan na. Mas mabuting tumingin sa hinaharap, sabi niya. Ang kanyang ngiti ay nakakobli ng isang malamig na pahiwatig. Ang poblasyon, Santa Clara, ay isang maliit na bayan at ang mga sikreto ay madaling kumalat. Sa bawat pagbisita, naramdaman ni Ana ang kakaibang bigat, ang matalas na tingin ng Don na tila sinusuri ang bawat galaw niya. Hindi ito pagmamalasakit,
ito ay pagmamanman. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Ana mula sa tindahan, may isang motorsiklo ang biglang bumilis at nagtangpang banggain siya. Sa huling sandali, nakailag si Ana. Ang kanyang puso ay humampas ng malakas. Ang motorsiklo ay mabilis na lumayo. Hindi na lumingon pa. Ang insidenteng iyon ang nagpatindi sa kanyang desisyon. Hindi na siya makapagtatago. Kinabukasan, lumapit si Ana kay Mang Paing. Ang kanyang mukha ay namutla, ngunit may matinding determinasyon. Mang Paing, anya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Kailangan niyo pong malaman. Hindi ko na po kayang magpanggap. Umupo si Mang Paing, ang kanyang mga mata ay naghihintay. Ako po. Ako si Emilia Reyes, bulong ni Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit walang lumabas na patak. Matagal nang naubos ang kanyang mga luha. Hindi po ako namatay. Nakatakas po ako. Ang lahat ng alaala na bumabalik sa akin, ang bangungot, ang boses ng aking ina. Totoo po ang lahat. Isinalaysay ni Ana ang lahat, ang araw ng kanyang pagkabata na naglalaro sa hardin, ang biglaang pagdating ng lalaking nakaitin, ang paghila, ang sigaw ng kanyang ina. Emilia, bitawan mo ang anak ko, ang putok ng baril na nagpatumba sa kanyang ina. Si Elena Reyes. Nakita ko po siya, Mang Paing. Ang aking ina. Tumagsak siya, walang buhay. Nagtago po ako. Sa gubat, tumakbo ako, hanggang sa maubos ang aking lakas. Nahanap po ako ng isang pamilya, inalagaan nila ako, at binago ang pangalan ko bilang Alana. Pinrotektahan nila ako. Pero ang sakit, ang alaala ng aking ina, hindi po yun nawala. Umalik po ako rito upang hanapin ang katarungan. Upang hanapin ng pumatay sa aking ina. Ang mga mata ni Mang Paing ay puno ng lungkot at pag-unawa. Niyakap niya si Ana, isang yakap ng pagmamahal na tila isang lolo sa kanyang apo. Emilia, anak ko, bulong niya. Alam kong mayroong kakaiba sa'yo. Ang kaluluwa mo, ang lungkot sa iyong mga mata. Hindi ka nag-iisa. Mananatili akong kakampi mo. Nahanap mo ang iyong lolo, Emilia. Ang kanilang relasyon ay lumalim. Naging isang hindi masisirang buklo ng pamilya at katarungan. Ngunit hindi lahat ay handang tanggapin ang katotohanan. Si Lucas Pogs Santiago, na nagkataong dumaan sa tindahan ni Ana upang magdala ng mga gulay mula sa kanilang bukid, ay narinig ang huling bahagi ng pag-uusap. Ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa lupa. Hindi makagalaw. Emilia, buhay ka. Tulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay nabibiyak. Kinabukasan, hinarap ni Lucas si Ana. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Ana, totoo ba? Ikaw si Emilia. Walang nagawa si Ana, kundi tumango. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Lucas, patawarin mo ako. Hindi ko kayang sabihin sa iyo noon. Kailangan kong protektahan ang aking sarili. Ana, mahal kita, sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pero ang nakaraang ito, masyadong masakit. Masyadong mapanganib. Hindi ba't mas mabuting kalimutan na lang ang lahat? Ayaan na lang natin ng mga sugat na maghilom. Ang paghahanap ng katotohanan ay magdadala lamang ng mas maraming sakit sa iyo. Sa atin. Lucas, paano ko kakalimutan ang pagpatay sa aking ina? Paano ko kakalimutan ang kawalan ng katarungan? Palik. Tanong ni Ana, ang kanyang tinig ay matatag. Kailangan kong malaman kung sino ang salarin.
Kailangan kong makahanap ng kapayapaan para sa kanya at para sa sarili ko. Ang mukha ni Lucas ay naging blangko. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi niya kayang sabihin na ang ama niya ang salain. Ang kanyang pagmamahal kay Ana ay nakikipaglaban sa kanyang takot at maling katapatan sa kanyang ama. Hindi mo naiintindihan, Ana, Anya, ang kanyang boses ay halos pabulong. May mga bagay na mas makabubuting manatili sa dilin. Ang katotohanan ay hindi laging nagliligtas. Minsan, mas marami pa itong sinisira. Umalis si Lucas, ang kanyang puso ay nabibiyak, ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi niya kayang ilabas. Si Mang Paing at Ana o Emilia ay nagpatuloy sa kanilang investigasyon. Alam nilang kailangan nila ng matibay na ebidensya upang ibagsak ang isang tulad ni Don Emilio. Sa tulong ng lumang liham ni Elena Reyes at ang pagkakakilanlan ni Ana bilang Emilia, naghanap sila ng mga taong maaaring may alam, ngunit natakot magsalita. Isang araw, sa isang lumang bahay sa labas ng bayan, nahanap nila si Aling Nena, isang matandang babae na dating katulong sa mansyon ni Don Emilio. Si Aling Nena ay matanda na at may karamdaman, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalin. At tubili siyang magsalita, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot, ngunit ang pagdating ni Mang Paing, ang dating pulis, at ang pagkukuwento ni Ana tungkol sa kanyang ina, ay nagbigay sa kanya ng lakas. Naaalala ko po ang gabing iyon. Simula ni Aling Nena, ang boss ay mahina. Gabi po ng insidente, nagmamadali po si Don Emilio na umalis sa bahay. Mag-isa. May putok po ng baril na narinig kami noon sa malayo. Pero sinabi po ng Don, nakalimutan na lang, napaputok lang yon. Uminga ng malalim si Aling Nena. Nang bumalik po siya, madaling araw na. Nakita ko po siya. May bahid ng dugo ang kanyang damit. Hindi niya po iyon napansin. O baka, hindi niya po inakala na makikita ko. Pinago niya po agad ang kanyang dani. At kinabukasan, narinig na lang namin ang balita tungkol sa pagkawala ni Emilia at ang pagkamatay ni Irene Reyes. Bakit po kayo hindi nagsalita noon, Aling Nena? Tanong ni Mang Paing. Natakot po ako, Mang Paing. Inalaan po ako ng Don. Sinabi po niya na kung magsasalita ako, mawawala ang pamilya ko. Mawawala ang aking mga anak. Alam ko po ang kapangyarihan niya. Walang maniniwala sa akin. Isang simpleng katulong laban sa isang makapangyarihang Don. Niyakap ni Ana si Aling Nena. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pighati. Ang pagtatagpo kay Aling Nena ang huling piraso ng puzzle. Mayroon na silang matibay na ebidensya. Isang saksi na handang magsalita, bagamat may takot. Ang laro ay nagbabago. Nang marating ang balita kay Don Emilio na si Mang Paing, at Ana ay naghahanap ng mga dating kasangbahay, lalo na si Aling Nena, alam niyang nalalapit na ang katapusan. Ang kanyang perpektong mundo ay unti-unting gumugo. Ang takot na sumisiksik sa kanya ay nagbigay daan sa galit at desperasyon. Hindi niya hahayaang silain ng isang matandang pulis at isang bata ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa madilim na silid ng kanyang mansyon, si Don Emilio ay nakaupo. Ang kanyang mukha ay blanko. Ang kanyang mga mata ay kumichinang sa dilim. Ang oras ay nagmamadali. Kailangan niyang kumilos ng mabilis at marahas. Huwag nating hayaang umabot ang katotohanan sa liwanag, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng lamig. Ang kanyang mga kamay
ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang upuan. Ang kanyang isip ay gumagawa ng isang huling, nakakapanindig, balahibong plano. Isang umaga, abang aayos si Ana ng kanyang tindahan, at si Mang Paing naman ay papunta sa simbahan para makipagkita sa kanya. May isang kotse ang biglang huminto sa tapat ng bahay ni Mang Paing. Hindi ito ang motorsiklo. Ito ay isang mas malaki, mas nakakatakot na sasakyan. At sa loob ng tindahan ni Ana, may isang lalaking nakaitim ang biglang lumitaw. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Ana. Ang panganib ay narito na. Ang huling kabanata ng kanilang laban ay nagsisimula na. Ang malalim na dilim ng umaga ay naging saksi sa marahas na pagising ng poblasyon, Santa Clara. Hindi pa man sumisikat ang araw, ang mga anino ay nagsimula ng kumilos. Sa bahay ni Mang Paing, isang puting ganang huminto at 3 lalaking armado ang bumaba, determinadong tapusin ang paghahanap ng katotohanan. Ngunit si Mang Paing, sa kabila ng kanyang edad, ay hindi pa nawawalan ng pakiramdam ng isang pulis. Narinig niya ang kakaibang tunog ng gulong sa labas at ang tahimik na pagbukas ng gate. Mabilis siyang kumilos. Kinuha ang kanyang lumang baril na matagal nang nakatago at naghanda sa gitna ng dilin. "Sino yan?" sigaw ni Mang Paing. Ang kanyang boses ay matigas. Sumugod ang mga lalaki at isang putok ang umalingaw sa tahimik na kalye. Hindi tinamaan si Mang Paing. Gamit ang kanyang karanasan, mabilis siyang nagtago at gumanti ng putok, sapat para tabunin ang mga ito. Hindi niya layunin ng pumatay, kundi ang magbigay ng sapat na ingay upang magising ang mga kapitbahay. At nagtagumpay siya. Ang mga ilaw ay nagsimulang bumukas sa mga bahay at ang mga aso ay nagsimulang tumahol. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Samantala, sa tindahan ni Ana, ang lalaking nakaitim na biglang sumulpot ay agad na lumapit sa kanya. "Oras mo na, Emilia Reyes," ang malamig na boses nito na may hawak na kutsilyo. Ngunit si Ana, sa loob ng kanyang mahabang pagtatago at paghahanap ng katarungan, ay hindi na ang dating takot na bata. Mayroon siyang itinatago sa ilalim ng kanyang mesa, isang maliit na pang self-defense na iniwan ni Mang Paing. Sa mabilis na kilos, hinambas niya ang kutsilyo at tumakbo palabas ng tindahan sa kabilang kalsada. Alam niyang kailangan niyang makaabot kay Mang Paing. Ang buong gabi ay plinano na nilang magkita sa bukang liwayway upang ayusin ang kanilang huling hakbang, kaya alam niya ang direksyon. Ang ingay ng putukan sa bahay ni Mang Paing ay umabot sa pandinig ni Ana. Tumakbo siya, ang kanyang puso ay humahampas ng malakas, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Hindi na siya takot. Ang banta na iyon ang nagpatindi sa kanyang determinasyon. Mang Paing, sigaw ni Ana, habang tumatakbo papalapit. Nakita ni Mang Paing si Ana at alam niyang kailangan nilang lumabas doon. Gumanti siya ng huling putok at tumalon sa bakod. Hinila si Ana. "Tara na, Emilia." Hindi sila titigil. Sumakay sila sa isang lumang motorsiklo ni Mang Paing at mabilis na pinaandar palayo, habang ang mga tauhan ni Don Emilio ay nagulat sa kanilang pagtakas. Ang bukang liwayway ay nagdala ng bagong pag-asa, ngunit kasabay din ng matinding panganib. Sa isang ligtas na bahay sa kabila ng bayan, nagplano sina Mang Paing at Ana. Ang pagtatangkang pagpatay sa kanila ay nagpapatunay na si Don Emilio ay nalalapit na sa bingit ng pagbagsak. Ngayon, kailangan nilang kumilos ng mabilis
at mapagpasyahan. Kailangan natin silang harapin sa liwanag, Emilia, sabi ni Mang Paeng. Habang iisipan ng kanilang susunod na hakbang, hindi na tayo magtatago. Kailangan malaman ng buong poblasyon Santa Clara ang totoo. Pero paano, Mang Paeng? Masyadong makapangyarihan si Don Emilio. Walang maniniwala sa atin. Nang ganun na lang, sabi ni Ana, ang kanyang tinig ay puno ng asang, ngunit may halong aalinlangan. Mayroon tayong ebidensya, anak, sagot ni Mang Paeng. Ang sulat ng iyong ina, ang testimonya ni Aling Nena. At ikaw, Emilia, ang buhay na patunay na hindi ka namatay. Iyan ang pinakamalaking ebidensya. Sa pagpaplano, muling sinuri ni Mang Paeng ang lahat ng natuklasan nila. Naaalala mo ba ang liham ng iyong ina? Tanong ni Mang Paeng. Sinabi niya na may alitan sila ni Don Emilio tungkol sa lupa o sa negosyo. Ito ang puso ng lahat, Emilia. Ang motibo. Ipinaliwanag ni Mang Paeng, si Elena Reyes, ang iyong ina, ay hindi lamang isang inosenteng biktima. Nadiskubre niya ang isang malaking anomalya sa negosyo ni Don Emilio, marahil isang pandaraya sa lupain, o isang malalim na lihim na pinansyal na magpapabagsak sa kanyang buong imperyo. Nagtangka siyang ilantad ang katotohanan. At si Don Emilio, isang tao na kayang gawin ang lahat para sa kapangyarihan at yaman, ay hindi hahayaang mangyari iyon. Kaya ang pagdukot sa akin, ang pagpatay sa kanya, bulong ni Ana, ang katotohanan ay parang suntok sa kanyang dibdib. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay upang patahimikin ng aking ina. Ang pagkidnap sa akin ay isang pabalat, bunga lang para may dahilan siyang kumilos, at umaasang mawawala rin ako para mawalan ng saksi. Kaya niya inakala na patay na ako. Kaya niya pinatay ang aking ina. Tumango si Mang Paeng. Ama ka. Kaya, tila noon kabilis, isinara ang kaso. Pinayaran niya ang mga tao, tinakot ang mga saksi, at ginamit ang kanyang impluwensya upang burahin ang lahat ng bakas. Pero ngayon, oras na para lumabas ang lahat ng yan. Nagpasya silang gawin ng paglalahad ng katotohanan sa pista ng poblasyon, Santa Clara, isang taunang kaganapan, kung saan ang buong bayan, pati na ang mga lokal na media, ay nagtitipon sa plaza. Ito ang perpektong lugar upang ilantad ang isang halimaw na matagal nang nagkukubli sa ilalim ng sikat ng araw. Sa gitna ng kaguluhan at pagpaplano ni Mang Paeng at Ana, si Lucas Santiago naman ay nasa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Narinig niya ang pagtatangkang pagpatay kay Ana at Mang Paeng. Ang katotohanan na si Ana ay si Emilia. At ang posibilidad na ang kanyang ama ang pumatay sa ina nito ay nagwasak sa kanyang kalooban. Mahal na mahal niya si Ana at ang pagmamahal na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang pinakamalaking takot sa kanyang buhay, ang kanyang ama. Alas, 3 ng madaling araw, nang mahimbing ang tulog ng kanyang ama, pumasok si Lucas sa opisina nito. Kilala niya ang bawat sulok ng silid na yon, kung saan nakatago ang lahat ng lihim ng kanyang ama. Matagal na niyang napapansin ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng isang selyadong kabinet na laging nakakandado. Gamit ang sparkey na alam niyang itinago ng kanyang ama, binuksan niya ang kabinet. Doon, nakita niya ang isang lumang ledger, isang libro ng mga transaksyon na nakasulat sa kamay. Pinuklat ni Lucas ang ledger at ang kanyang hinala ay naging katotohanan. Detalyado rito ang mga ilegal na pagbili ng lupa, ang mga pagmanipula sa presyo, at ang mga lihim na paglilipat ng pondo. Ngunit, ang pinakamalaking pagkabigla
ay ang mga entry na nagpapakita ng malaking paglilipat ng pera sa pangalan ni Kapitan Roberto Ocampo ilang araw matapos ang insidente ni Emilia Reyes. At sa huling pahina, mayroong isang entry na nakasulat sa isang iba't ibang sulat. Kamay, Elena Reyes, problem solved. Hindi ito ang sulat. Kamay ng kanyang ama. Ito ay sulat. Kamay ng kanyang dating tauhan, si Manong Bert, na matagal nang nawawala. Ngunit ang nakasulat sa ibaba nito, sa sulat, kamay ng kanyang ama ay final solution. Hindi na siya makapagtitiis pa, ang kanyang ama ay isang mamamatay. Ang kanyang ama ang nagwasak sa buhay ng babaeng mahal niya. Sa isang mabilis na desisyon, kinuha ni Lucas ang ledger at ang lumang recorder na itinago niya para sa kanyang sariling proyekto sa musika. Kailangan niyang magsalita. Kailangan niyang iligtas si Ana. At kailangan niyang isuko ang kanyang ama. Sa madaling araw, lihim na nagkita si Lucas, Mang Paing, at Ana. Mang Paing. Ana, Anya, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Alam ko na ang lahat. At may dala akong ebidensya. Ibinigay ni Lucas ang ledger. Abang binubuklat ni Mang Paeng ang mga pahina, nanlumos si Ana. Ang lahat ng kasamaan ng Don ay nakasulat doon. Ang huling entry, Elena Reyes, problem solved, ay nagpatulo ng luha sa mga mata ni Ana. Paano mo nakuha ito, Lucas? Tanong ni Mang Paeng. Mula sa opisina ng aking ama. Sagot ni Lucas, ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi ko na kayang manahimik. Hindi ko kayang hayaan siyang makaligtas pa sa kanyang mga kasalanan. Patawarin mo ako, Ana, sa lahat ng ito. Niyakap ni Ana si Lucas. Hindi niya inaasahan na si Lucas ang magbibigay ng pinakamalaking tulong. Ang sakit ay nanatili. Ngunit ang pagmamahal at pag-asa ay nagsimulang mamukadkad. Dumating ang pista ng poblasyon Santa Clara at ang plaza ay puno ng tao. Ang musika ay malakas, ang tawanan ay masigla, at ang mga banderitas ay sumasayaw sa hangin. Si Don Emilio Vergara, nakasuot ng barong Tagalog na may perpektong tahi, ay nakaupo sa pangunahing entablado, nakangiti, kinakausap ang mga opisyalis ng bayan at ang mga tada media. Siya ang sentro ng pagdiriwang, ang huwara ng mabuting tao. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang nakakapanindig, balahibong katahimikan ang bumaba sa plaza. Lumabas si Mang Paing at Ana na sinundan ni Lucas. Si Ana, na may hawak na lumang sobre, ay lumapit sa entablado. Ang kanyang mukha ay matatag, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Don Emilio Vergara, matapang na tawag ni Ana. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mikrofon na bigla niyang inagaw. Ang musika ay biglang humindo. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ang ngiti ni Don Emilio ay kunting nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Alana Morales, ano ang ginagawa mo? Huwag kang manggulo rito. Hindi ako nanggugulo, Don Emilio. Sagot ni Ana. Ang kanyang boses ay matatag. Nandito ako upang ilantad ang katotohanan. Ang katotohanan na matagal mo nang inilibing. Ikaw, ano ang pinagsasabi mo? Sigaw ni Don Emilio. Tumayo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ako, si Emilia Reyes, matatag na pagpapakilala ni Ana. Isang bulungan ang umalingaw sa buong plaza. Ang batang inakala mong patay na. Ang batang nakasaksi sa pagpatay mo, sa aking ina,
si Elaine Reyes. Ang ingay sa plaza ay naging bulungan. Ang mga mukha ng mga tao ay puno ng pagkabigla at takot. Yan, kahit kasinungaling yan, sigaw ni Don Emilio. Nabaliw ka na, isang mapanin lang na babae. Mga tauhan, alisin siya. Ngulit bago pa man makakilos ang mga tauhan ng Don, nagsalita si Mang Pine. Hindi siya nagsisinungaling, Don Emilio. Mayroon kaming ebidensya. Ang liham ni Elaine Reyes, kung saan inilahad niya ang iyong pagtatangka na gululin ang kanyang negosyo at ang kanyang babala na ikaw ay handang gawin ang lahat. Inilabas ni Mang Paeng ang liham. At mayroon din kaming saksi, patuloy ni Ana. Si Aling Nena, ang dating katulong mo, na nakakita sa iyong bumalik sa bahay na may bahid ng dugo, sa damit, sa gabing pinaslang mo ang aking ina. Ang lahat ng mata ay nakatingin kay Don Emilio. Ang kanyang perpektong maskara ay unting gumuguho. Ngunit ang huling saksak ay nagmula kay Lucas. At mayroon din akong ebidensya, Ama. Matatag na sabi ni Lucas. Lumapit sa entablado, hawak ang lumang ledger. Ang ledger na ito ay nagpapakita ng lahat ng iyong ilegal na transaksyon, Ama, at ang paglilipat ng pera kay Kapitan Ocampo. Upang isara ang kaso. At ang iyong sariling sulat, kamay, Ama. Ang huling entry na nagsasabing final solution para kay Elaine Reyes. Ang buong plaza ay biglang sumabog sa ingay. Pangasigawan, bulungan, at ang tunog ng pagkabigla. Ang mga tao na dating humahanga kay Don Emilio ay puno ng galit at pagtataka. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa mga nagbunyag ng kanyang mga lihin. Mga traidor, mga sinungaling, hindi totoo ang lahat ng iyan. Sigaw ni Don Emilio at sa desperasyon, tumalon siya mula sa entablado. Tinangkang tumakas. Ngunit si Mang Paeng, na naghihintay sa pagkakataong ito, ay mabilis nang humarang sa kanyang daan. Hindi ka makakatakas, Don Emilio. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay may awtoridad na matagal nang natutulog. Naglabas ng baril si Don Emilio at tinangkang barilin si Mang Paeng. Ngunit bago pa man niya maitutok, si Lucas ay mabilis na sumugod. Hinawakan ang kamay ng kanyang ama at pinilit na itaas ang baril sa hangin. Ama, tama na po. Huwag na po kayong gumawa ng mas masahol pa. Pakiusap ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Traidor ka! Traidor! Sigaw ni Don Emilio, tinangkang saktan si Lucas. Sa gitna ng kaguluhan, isang sirena ng pulisya ang narinig. Tumating si Kapitan Bert Ocampo, kasama ang kanyang mga tauhan. Ang mukha ni Bert ay puno ng seryosong ekspresyon. Narinig niya ang lahat ng pagbubunyag. Ang kanyang konsensya na matagal nang nakabaon ay biglang bumalik. Don Emilio Vergara, sa ngalan ng batas, kayo po ay arestado dahil sa pagpatay kay Elena Reyes, sa pagdukot kay Emilia Reyes, at sa mga kasong korupsyon at pagharang sa hustisya. Matapang na sabi ni Kapitan Bert. Napako si Don Emilio sa kanyang kinatatayuan, napapalibutan ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kawalan ng pag-asa. Hindi ito totoo. Hindi ako makukulong. Ako si Don Emilio Vergara. Sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay tila nawala sa inyay ng galit na reaksyon ng mga tao. Sa uli, tinapitan si Don Emilio ng mga pulis at iginapos. Ang buong poblasyon, Santa Clara ay nanatili sa isang matinding katahimikan, pagkatapos ay sumabog sa galit na sigaw at pagtut.
Ang halimaw na matagal nang nagkubli sa ilalim ng ngiti ay nabunyag na. Si Ana, na ngayoy si Emilia, ay napatingin kay Mang Paeng. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Niyakap niya si Lucas na umiiyak sa kanyang balikat dahil sa sakit ng pagtataksil ng kanyang ama at ang paghahanap ng katarungan. Ang araw ay lumubog sa poblasyon Santa Clara. Ngunit ang katarungan ay sumikat. Ang katotohanan ay lumabas, nagdulot ng gulo at kaguluhan. Ngunit kasabay din ng pangako ng kapayapaan. Si Don Emilio Vergara, ang makapangyarihang Don, ay nakakulong. Ang kanyang mga kasalanan ay nabunyag. Ngunit ang sakit at ang mga pilat na iniwan ng nakaraan ay nanatili pa rin. Ang laban para sa katarungan ay nagwakas, ngunit ang laban para sa paghilom ay nagsisimula pa lamang. Ang poblasyon Santa Clara ay nanatiling tahimik sa loob ng ilang sandali. Tila, sinisip-sip ang lahat ng nangyari sa plaza. Ang mga bulong ng gulat ay unting lumago at naging sigawan ng pagkadismaya, pagtataksil, at galit. Ang pangalan ni Don Emilio Vergara, na dating binibigkas ng may paggalang at takot, ay ngayoy puno ng pagpamuhi at paghamak. Ang perpektong imahe ng isang haligi ng komunidad ay gumuho, iwan ng malaking guwang sa puso ng bayan. Ang katotohanan ay parang isang bagyo na humagupit, nagwasak sa mga pundasyon ng kanilang paniniwala at nagbunsod ng isang aalinlangan sa lahat ng kanilang inakala na totoo. Muling binuksan ang kaso ni Emilia Reyes, hindi lamang bilang isang simpleng pagpapatuloy, kundi bilang isang pabansang usapin na nagpalabas sa mga lihim na matagal nang nakabaon. Si Don Emilio Vergara ay nakaharap sa isang seryosong paglilitis. Ang kanyang kapangyarihan at impluwensya na minsan ay tila hindi matitinag ay naglaho kasama ng kanyang kalayaan. Ang mga testimonya ni Mang Paeng, Ana, at Aling Nena ay matibay. Ngunit ang pinakamabigat na saksak ay nagmula sa sarili niyang dugo. Sa gitna ng paglilitis, si Lucas Santiago ay tumayo sa witness stand. Ang kanyang mukha ay namutla, ngunit matatag. Sa bawat salita, tila nilalatigo niya ang sarili niyang puso. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagkakatuklas niya sa ledger, ang kanyang kaalaman, sa mga kasamaan ng kanyang ama, at ang kanyang labis na pighati. Ang bawat pagbubunyag ay hindi lamang nagpapakulong sa kanyang ama, kundi nagpapalaya rin sa kanya mula sa matagal na pagkakagapo sa isang kasinungalingan. Sa isang banda, si Lucas ay nagdusa sa sakit ng pagtataksil sa sarili niyang pamilya. Sa kabilang banda, ipinaglaban niya ang katarungan at ang babaeng mahal niya. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Ngunit alam niya na ito ang tama. Nakulong si Don Emilio at ang dating makapangyarihang pangalan ng Vergara ay naging simbolo ng kahihiyan at krimen. Para kay Ana, ang paglilitis at ang pagbagsak ni Don Emilio ay nagdulot ng isang matinding kalayaan na matagal nang inasam. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng agarang kapayapaan. Ang mga sugat ay malalim. Ang pagtanggap niya sa kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Emilia Reyes ay isang proseso na puno lang pighati at pagtuklas. Madalas siyang umupo sa tapat ng senotot ng kanyang ina sa sementeryo, hindi na umiiyak ng tahimik, kundi nagkukuwento. Kinukuwento niya ang mga nangyari, ang kanyang paghahanap at ang katarungan na sa wakas ay nakamit. Ina, bulong niya isang hapon. Ang kanyang tinig ay tila lumulutang sa simoy ng hangin. Narito na ako. Nakabalik ako. At binigyan natin ng hustisya ang iyong pagkamatay. Hindi ko kayo nakalimutan, ina. Mananatili
kayo sa aking puso. Si Mang Paeng ang kanyang naging matibay na sandigan. Tinawag niya siyang anak o apo, at ang bawat salita ay nagdulot ng init at pagmamahal sa puso ni Emilia. Madalas silang mag-usap ng matagal. Kinukuwento ni Mang Paeng ang mga alala niya kay Elena, ang ina ni Emilia at ang dating buhay sa poblasyon Santa Clara. Ang mga kuwentong ito ay parang mga piraso ng nawawalang puzzle na unti-unting nagkakabit, nagbibigay sa kanya ng mas malinaw na larawan ng kanyang pinanggalingan at ng pamilyang kanyang nawala. Sa tulong ni Mang Paeng, nagsimulang tanggapin ni Emilia ang kanyang bagong, lumang pagkakakilanlan, ang pagiging isang Reyes na may dala ng bighati ng nakaraan, ngunit may asa para sa hinaharap. Ngunit ang pinakamahirap na laban ay ang paghilom ng kanyang puso. Para kay Lucas, mahal na mahal ni Emilia si Lucas, ang kanyang kabaitan, ang kanyang sinseridad, at ang kanyang katapangan na isuko ang sarili niyang ama para sa katarungan. Ngunit paano niya itatago ang katotohanan na ang dugo ng kanyang ama ang bumahiran sa kamatayan ng kanyang ina? Ang pag-ibig nila ay tila isang marupok na bulaklak na biglang lumago sa isang lupang basa sa luha at bighati. Isang araw, nagtita sila ni Lucas sa isang tahimik na sulok ng parke, malayo sa mga usisero. Ang hangin ay humihit, dala ang amoy ng sariwang lupa. Emilia, simula ni Lucas, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako para sa lahat ng ginawa ng aking ama. Alam kong hindi ko mabubura ang sakit na idinulot niya. Pero, mahal kita. Tiningnan ni Emilia si Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagmamahal. Lucas, mahal din kita. Ang pag-ibig mo ang nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Pero, masyadong masakit ang lahat ng nangyari. Ang bawat tingin ko sa iyo, nakikita ko ang kabutihan mo, ngunit naririnig ko rin ang huling sigaw ng aking ina. Hindi ito madali. Walang agarang pagpapatawad o pagmamahal na kayang baliwalain ang ganitong klaseng sakit. Nagpasya sila, nagbigyan ng oras ang kanilang mga puso. Hindi ito nangangahulugan ng pamamaalam, kundi isang pagtanggap na ang paghilom ay isang mahabang proseso. Kailangan kong maghilom, Lucas, sabi ni Emilia. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Kailangan nating maghilom. Hindi ko alam kung saan tayo dadahin ng hinaharap. Pero, salamat. Sa katotohanan. Sa kanyang mga mata, nakita ni Lucas ang pag-asa, ngunit kasabay nito ang malalim na bighati. Ang kanilang pag-ibig ay nasa bingit ng isang hindi tiyak na bukas, isang paglalakbay na nangangailangan ng pasensya, pag-unawa, at marahil, isang milagro. Para kay Mang Paeng, ang paglutas sa kaso ni Emilia Reyes ay parang pagtanggal ng isang mabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. Ang dalawang kataong pagdududa, panghihinayang, at pakiramdam ng kabiduan ay naglaho. Ngayon, sa halip na bumalik sa katahimikan ng kanyang litirong buhay, naramdaman niya ang isang panibagong kahulugan. Siya ang naging tunay na lolo ni Emilia, ang kanyang tagapag-alaga, ang kanyang patnubay. Nakita niya ang bawat ngiti ni Emilia bilang isang bagong bukang, liwayway para sa kanila, isang pagpapatunay na ang katarungan ay laging mananaig. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng bighati, ay ngayoy puno ng kapayapaan at pagmamahal. Ang poblasyon Santa Clara ay naiwan sa isang malalim na pagninilay. Ang dating pinagkakatiwalaan ay naging traidor at ang dating nawawala ay natagpuan. Mayroong pagkabigla, galit sa mga taong nagtatago ng katotohanan
Ngunit mayroon ding pag-asa. Si Kapitan Bert Ocampo, na nahaharap sa kanyang sariling paglilitis dahil sa kanyang pagkakasangkot sa pagtatago ng katotohanan, ay nagpakita ng pagsisisi at ganap na nakipagtulungan sa mga awtoridad. Ito ang kanyang simula ng pagtubos. Ang bayan ay nagsimulang magtayo ng mas matibay na pundasyon, ang tiwala at transparency, umaasa sa isang hinaharap na mas makatarungan. Ang araw ay unding lumubog sa poblasyon Santa Clara, nagpinta ng gintong kulay sa kalangitan. Si Emilia, ngayon ay malakas at may matatag na puso, ay nakatayo sa tabi ni Mang Pain sa tabing dagat, pinagmamasdan ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa simoy ng hangin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa walang hanggang abot. Tanaw. Nakakita na siya ng kapayapaan, hindi ang kapayapaan ng paglimot, kundi ang kapayapaan ng pagtanggap at paghilom. Ang kanyang ina ay nabigyan ng katarungan at siya, si Emilia, ay nakahanap ng kanyang lugar sa mundo na may isang pamilyang nagmamahal sa kanya. Malayo sa kanila, si Lucas ay nagsisimula rin sa kanyang sariling paglalakbay. Puno man ng pasanin ng nakaraan, siya ay naglalakad sa landas ng pagtubos, umaasa na balang araw ay makahanap siya ng kapayapaan at, marahil, ang pagmamahal na nawala. Ang daan sa unahan ay mahaba, puno ng mga pilat at alaala. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, ang liwanag ng katotohanan ay patuloy na sumisikat at ang pag-asa sa paghilong ay nananatiling buhay sa puso ng bawat isa sa poblasyon, Santa Clara.